Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses! Mga sisteralets. CR tayo, let's go! Hello! alam mo nakaka-excite yung ano na to, yung Episode. Oo, yung episode na to kasi kasama natin. Mamaya na, may ask ko lang muna pala ako sige. sa inyo. Kung mabubuhay kayo ulit, mabuborn again kayo ulit, ano yung gusto ninyong maging lahi? Ako gusto ko maging Hapon. Japanese. Bakit? Mahilig ako sa sashimi, ha? Oo. Yun lang yun? Oo, yun lang. Okay. Hindi, at saka ano sila, anong tawag nito? Workaholic sila eh. Tsaka sobrang tidy nila sa bahay. At gusto mo mag-suicide? Gago. Ulo. Pagpagod ka na, gano'n. Ikaw, Jeline. Siyempre, Pilipino pa rin. Joke lang. Parang gusto kong matry maging French. Kasi? Kasi parang progressive sila mag-isip. Ganun. Tapos ang ganda ng accent nila eh. Ikaw. O sige, ipapattern ko sa sinabi mo Gusto ko maging Greek. Bakit? Kasi mahilig ako sa olives. Kala ko sa yogurt. Ay, ba't ka tinanong to? Bakit? Oo, kasi yung guest natin ngayon, from the Cool Pals host siya ng Cool Pals, siya si Nigerian James. Hello everyone. Why are you nervous, Jeannie? You like to be a Japanese, huh? Okay, and you like to be a French. And you like to be a Greek. Yes. Okay. I am from Nigeria. I like poverty. Parang hindi ko alam, puro tawa yung episode siguro. Di nakakamiss tong first time kong nag-guest dito sa Lady Bosses, tama ba? First time ba? First time ba? Oo, kaya nakaka-excite. Ito pala yung dapat last year pa niya gustong gawin yan. Yung una mong pagbubunti. Buti ako second time. Magagawa niya na. At least may buhay na isa. I'm sorry. JD, kaya pa ako pinapatay. Yung mga katok niya sa marmol lang eh. Ang hirap Wabalik no? Hindi siya naririnig ng mga gods. Kamusta ka, James? Ito naman, ayos naman. Nakakatuwa at nandito na kayo sa TPN. Late to congratulations. Kasi mag-apat na pala. Mag-4 years na tayo dito. next year. Next year. Pero nasan pa rin tayo? Sa TPN pa rin naman kayo at napatalsik nyo na si D. Ikaw na pala ang bagong D. D, I'm so sorry. Dahil nagtatampo ka sa mga ibang nagko-comment sa reels kay Roger. Eto, Bakit? Anong inaaway ba si D doon sa Hindi naman. Kumbaga parang siguro medyo masakit lang sa mga first time na bash. Nakaka-receive ng bash. Nakakaranas ng bash. Nasasaktan si D. Oo. Pati nga ako na medyo nasasaktan ako eh. Para kay D o para kay D. Para kay Roger. Di totoo kasi nung binasa ko nga yung ibang comments, parang ano ba yan, ang tanga naman ng host. Pero kung titingnan mo nga naman din talaga yung reels, at tanga naman talaga rin. Sorry, kasalanan ko yun. Ako yung nagpaayos nun eh. Hindi, para sa akin, magandang good call yun. Good judgment call yun. Okay lang kahit kasi content naman yun eh. Sinot nyo naman yun. Ikakat nyo lang naman kung ano yung tingin nyo magba-viral. Yun ang maganda. Mukha lang talagang tanga si D. Okay na sana si Roger eh. Magpapa-viral naman sa atin si Roger. Pero kasi ano yung unang sinabi ni D? May una siyang Hindi, kasi di ba tinanong niya, Recent. yung worst PWD experience mo? Tapos meron yung recent eh. Recent? Recent? Hindi talaga tinatago ni D yung hindi niya pagkakaintindi. Pwede naman siyang Oo lang. Oo, pwede naman siyang, kasi ganun, pwede siyang maging sped.
Si D. Nag-special education ba si D? Hindi, nag-homeschooling lang siya. Nag-homeschool sila naman. Pero ganun niya tatuin si Roger eh. Oo, parang anak niya eh, no? Kailangan klaro eh. Kailangan mag-gets niya eh. Si Roger, naka-D4 pag gano'n, no? Pinipilit niya maging normal. At nakakatawa pa doon, yung latter normal part, yung latter part sabi niya, saan ulit? Ulit-ulit sa painting. Pencil. Sa pencil, pen. Sabi, si Roger, hindi. Sanay na siya eh. Sanay siya sa mga ganong ano eh. Pero maganda yun. Yun ba ang pinaka-viral yung ano? Sad to say, oo. Ilang years na kami, yun yung pinaka naging viral Wala na naman ano. yan sa years eh. O bakit kayo? Maraming beses na rin na, matagal din no, yung sa hanggang 2020, wala naman nagva-viral eh. Siguro yung isa lang yung kay Kuya Jobert, yung episode 24. Pero yung virality talaga na sabi mong million views, dumating lang yun, Queen Yasmin na eh. Esophagus. Ilang years in na kayo nun? Ano na yun? Tapos na pandemic nun. Siguro 2 na. years ago lang ba yun? 2023. Dahil ba kay Queen Yasmin yun o yung ano nyo, yung collab nyo nun? Yung parang Cool Pals plus Queen Yasmin. Actually, yung clip na yon lumabas na yon ng 2023. Tapos nag-viral lang siya 2024 ng January. Kasi kasi November or October pa si Queen Yasmin nung nag-guest eh. Tapos nung ni-reels namin, hindi man maganda naman yung engagement compared dun sa ibang clips, pero hindi siya katulad nung hindi namin mako-consider na viral talaga katulad ng ibang clips until may mga nag TikTok influencer at mga content creator lang ang gumamit nung sound. Oo nga. At Tapos doon nila ginawa yung nilipsing nila, may iba mina-migraine habang naririnig yung esophagus. Tapos hinanap kung saan galing. Oo, kasi sa TikTok 'di ba malalaman mo kung ano ba yung saan ba yung original sound na to. Tapos doon dati. So maraming mga hindi cool pals na kapag sinabi mo kami nagpauso nung sa esophagus. Kayo ba yun? Kasi hindi nila alam yung clip na yung video mismo. Ang alam lang nila yung sound. Okay. Kasi ang ginawa yun ni Fonzie. Si Fonz yung may yung TikToker na may hawak na lapel. Siya yung gumamit din nun kaya nag-blow up. Okay. Hindi kasi ako ma-TikTok. Ngayon ko lang na-digest na yung sound clip lang pala yung ginagamit nila, hindi yung ano. Oo, kaya hindi mo din masasabi talaga kung ano rin yung magva-viral eh. Kasi nalipasan na namin yun, tapos hindi naman namin alam na tuloy-tuloy lang yung gawa namin hanggang sa, sige, may nag-viral, then Cloud9 konti, pero balik ulit. James, ilang years ka na nagko-comedy? Tito Boy. Hindi, kaya nga sabi ko nga. Ilang years ka na nagko-comedy? 2010. Mag-15 years na ako ng September 1. Kasi nung una kitang napanood, nakakatawa ka na eh. Kailan ka ba nanood? Votre. Bago pa lang ng Votre, nanonood na ako. Jitsi Diner, nanonood na ako. Kasama ka ba dun sa na ako. 5 taong unang nanood sa akin? Yung sa Area 5? Hindi, sa iba pa yun, yun yung may nagbaril eh. May hawak na baril eh. Yung sa Botre, yung unang open mic ko, kasi bumabagyo nun. Tapos 5 lang kayong nandun sa kasama mo sila Ana? Oo. Okay. Nakakatawa ka na nun. Pero ikaw, paano mo nalaman na nakakatawa ka? Alam mo bang nakakatawa ka? Oo. Kaya hindi ako, para sa mga gustong maging comedian, professional comedian, at hindi sila susuko talaga. Pag alam mong nakakatawa ka, hindi ka susuko or hindi ka, kasi bumomba ako nung unang strike eh. Hindi ka
hindi ka susuko hanggat hindi mo nakukuha yung gusto mong tawa na alam mong kaya mo namang i-achieve. Kasi nun, dami kong napapatawang katulong nun dati sa... Teka lang, katulong nyo ba to o katulong ng ibang tao? Katulong na ibang tao. O may katulong pa kayo sa bahay? Meron dati, meron. Pero hindi ko siya pinapatawa. Kasi binabayaran siya eh. So doon ako sa mga katulong ng ibang tao. Kasi pagka alas 4 ng hapon sa village namin nung bata ako. Yes, may village. Village! We go to the village to play in the playground. We go there to meet all the men. Made of any sizes. Sinabi ko ng village na gano'n. Sila, ang pinaka-goal ko nun, mapatawa to si Ate Nene. Si Ate Nene yung busangot yung mukha nung talagang ang sungit nun. Kaninong katulong to? Kala Mika Alcantara. Sinabi talaga. Ano kaklase mo Oo, to? anak siya Kapitbahay? nung presidente dati ng homeowners. Ah. Kaya medyo may angat din yung katulong nila. Mas mataas. sungit siyang Siya yung konti. pinakamataas na katulong. Oo, doon. dalawa yung katulong nila noon. Isang payat, tsaka si Ate Nene yung mataba. Para silang Timon and Pumbaa nung... nung time na yon, sila din kasi yung bahay nakatabi ng basketball court. Ay, may pizza. Kaya, sinubo ulit. So, yung si Ate Nene, sobrang masungit yun kapag hapon. Talagang ayaw niya ng maingay. Tabi kayo sa basketball court. Sinisitsitan yung mga nagdi-dribble. Paano ka mag-dribble ng hindi maingay? Kaya nga talagang, kaya masungit na siya. Pero yun ang goal ko noon. So, ginawa ko, pinatawa ko muna yung mga katulong nila Peña Piel, nila sa Tumba. Yan. Yung mga nasa paligid muna. Ayan yung open mic ko. Tapos sa kanya yung Siya na show. yung Tough pinali. crowd. Siya yung Oo. tough crowd. Yung mga nasubukan ko nang nagpatawa sa kanila, susubukan ko na sa kay Ate Nene. And nakuha ko yung loob Ano yung ni... joke mo na napatawa? Nagjo-joke ka Naalala nga mo ba? pa ba? Siyempre pag bata ka, ang mga joke mo nun, physical. Yung mga... So, tumatumbling-tumbling ka. ganun. Papakita ng tite. Kaya pala siya tumawa. Sabi niya, babae ba to? Ay, hiwa ka. So, pero yun nga ang favorite kong pastime nun. Pagka mga barkada ko, na kalaro, pupunta kami dun sa basketball court. May playground doon, siso. Tapos, isang beses, yung may pinapatawa din ako na, bagong asawa nung kapitbahay namin. So, bata pa, siguro mga 20s pa lang to nung Tapos ilang taong ka nun? 32. Kaya pala pinapatawa Siya niya. pala yung mas maganda. Pinopormahan pala. Ayan ka James. Siguro mga ako, 8 years old. So nung pupunta kami sa Siso. Tapos doon kung sino yung umangat, magbibitaw ng joke. Tapos kung sino yung batuwa kami ng ganon. Tapos Improve? oo. Umi-improve? Hindi namin alam yung improv na ganon. Tapos pero ang pinaka comedy ko nung bata ako, alaskador ako. Mana ako sa tita ko. Mana ka sa tita mo? Oo, kasi laging wala yung mama ko tsaka papa ko. Yung papa ko kasi nasa OFW sa Saudi. Oo. Tapos yung mama ko naman, Wednesday lang ang day off niya. Sa hotel siya nag-work sa Manila Peninsula. So ang kasama lagi namin doon, yung tita ko tsaka yung mga anak niya, yung mga pinsan ko. So nagmana ako doon sa tita kong alaskador din. Mahilig yun din, kaya kung mapapansin, pag kumakain tayo sa labas, lagi ko rin niloloko yung mga waiter.
Kasi ganun din siya. Ganon din Ano siya. na, DJ? Dinaloko yun kay harassment Molest ka na yun. Like, paano mo linuloko yung mga waiter? Di ba, yung mga... Kuya, anong meron kayo dito? Anong meron kayo dito? May crispy pata kayo? Sige, ayoko niyan. Yung parang ang tawag nga sa akin nila Red tsaka Victor, kilabot ng waiter. Kasi naalala mo nung tayo kala Marlon Olivan sa Bali. Yung babi guling. Oo, nagkaroon kami ng before nung wedding, nagkaroon ng handaan. Day before. Tapos, i-separate pa yon, separate. Para lang magka-mingle-mingle yung mga bisita. Para magkakilala na. Oo. Tapos, meron silang mga waiter doon sa buffet table. So, ginawa ko, chinika-chika ko yung mga Indonesia na kasambahay. Kasambahay pa rin eh. Kasambahay tsaka waiter, isa lang sa akin eh. Joke lang Hindi dito sa Pilipinas, tawag mo katulong. Doon sa Bali, tawag mo kasambahay. Ang mga waiter ay kasambahay na nasa restaurant. Joke lang. Tapos? So, yung mga, joke lang po yun mga nasa, wag niyo pong duraan yung pagkain ko. So, yung mga nandun sa mga buffet table, inaano ko yung mga pagkain. Kasama ko si GB nun eh. Ina-identify ko yung mga, nagpapaturo ako dun sa waitress. Yung tawag ng pagkain, di Kung ba? ano to. Tapos, binibigyan ko ng Filipino version. Ina-explain ko naman sa kanila. Parang exchange kami ng culture. Okay. Hanggang sa, nung nalasing na ako, talagang kung ano-ano nang sinasabi ko. Hanggang natapos yung event, nagpaalam na kami. Tapos lahat sila sabay-sabay, 7 yata sila. Bye-bye, James! Oo, kilala si James. Hindi sila nagbabay dun sa may kakasal. Sa akin sila nagbabay. So parang yun ang feeling ko, strength ko, na namana ko sa tita ko. Kasi mahilig siyang, yung tita ko kasi pag may tawag sa telepono, lagi yung, di ba, mangangamusta sa telepono. Kumusta ka na? Ang laging sagot nun, eto, nagadukit. Ano ibig sabihin nun? Nagpi-finger. Ano salita yun? Saya. Ewan ko, Mindoro kami eh. Kung saan nanggaling yung mga ngani. Nagadukit. Dudukitin mo yung di ba? Dinudukit mo yung cake. Ubi jam, ganyan. Di mag-thank you ka pala sa tita mo dahil napakakwela mo sa Cool Pals. Siguro nga dahil doon kay sa tita ko. Parang kahit nung bata pa lang ako, alam mo na kagad, alam niya na. Pero yung tita ko, nung may lumipat kami sa subdivision din namin, yung may bagong lipat, may isang may isang babae doon na si Tita Baby. Ang daming tita baby. May tita baby ka din. Meron. Ikaw may tita baby. Ano yung Tita Baby nyo? Makulit? Sa akin nakakabwisit. Ayan. Ito, sobrang naman siya, makulit. Tapos yung anak din niya makulit, naging kaibigan ko din, si Kuya Jean. Sobrang kulit naman nun. Siya talaga yung parang pag sinabi mo na life of the party, Siya na yun. yung clown talagang Bisaya pa, yung makulit na parang Elizabeth Ramsey Okay. ang datingan. Yung tita ko, nawala bigla yung shine niya. Na-overshadow siya. Kasi, inoobserbahan ko yun eh. Kasi, ito sobrang kulit. Yung tita ko naman, parang small circle lang din yung kulit niya. Hindi siya yung pang basketball court na Hindi dami. siya pang big scale, Oo. Hindi siya pang entablado, gano'n. Ako, ganun ako. Pang entablado. Hindi, pang small Okay. circle lang ako. Kasi ina-analyze ko yung sarili ko. Nung sa school, dun lang ako hindi ako classroom type, class Sa friends clown. mo lang. Friends lang ako. So, dun lang ako nagpapatawa. Kung ano lang kunyari, may nangyari sa classroom, hindi ako yung mag-e-epal na may sasabihin sa buong klase para Bibibo. tumawa. Ikukunin ko yun, gagamitin ko pa sa recess.
Uy, narinig nyo ba yung ganyan? So, hanggang dun lang ako sa small scale. Kaya dito, sa stand-up, dun ko lang natutunan yung large scale na pagpapatawa. Na kailangan ko pa siyang i-hone para mag-apply doon sa karamihan tao. So, parang, for me, parang ang pagpapatawa, may switch. May on and off ako. Parang wala naman eh. Parang laging naka-on. Hindi, meron pag kunyari, pag hindi na ako familiar sa environment. Pag hindi ko nakakilala yung tao, naka-off na ako nun. Kunyari, may pinapagawa ako sa bahay namin. Oo. Doon sa mga... patawa na. Joke lang pala to eh. Pag tinanong nila ako, oy sir, kamusta na si Fatima? Magsitrabaho nga kayo. Sabi, ayun, Sino si Fatima? Sabi ni Ann, first of all, sino si Fatima? So, parang ganun yung klase akong comedian. Hindi katulad, feeling ko si GB ganun eh. Alin? Mas sa large scale. Mas ano siya. Hindi, Kumbaga mahihain din pangdahil. Mahihain din. Mahihain din siya eh. Siguro na na lang din, na practice lang din. Kunyari, di ba, pag nagkakasama tayo sa mga Spotify event, ayoko yung... Uy, ang kulit mo ah! Doon lang sa atin. Hindi kaya. Di ba? Di ba ng Spotify event, sila yung daming kausap? Oo. Oo. Oo, kasi yung iba, kakilala ko na. Kunyari, sila Nicole Yala. Uy, get well soon kay Oo nga. Miss Nicole. Oo. We heard the news. Na ano siya, na thyroid cancer. Talaga? Shit. Oo. Pero lalaban yan, minessage ko si DJ Nicole. Sabi niya, anong pahinga? Gumanon siya. Oo. So, yun. Siguro yun? Siguro template lang yung binigay sa aking sagot ni DJ Nicole Yala. Kasi wala naman ako sinabing mag-rest siya eh. Sabi ko lang, get well soon eh. Auto-reply pala yun. James, di ba gusto mo maging artista? Oo. Yun yung una mo, di ba? Oo. Kasi may nagsabi sa akin nung nakamukha ko si John Prats. Hindi yun sinungaling ah. Kala ko gawa-gawa niya lang yun. Hindi kami naggagawa ng kwento sa whole Okay. Hindi. Joke lang. Pero nung matagal ko na gusto ko sumali dati ng mga Ang TV, yung mga pag nakakapanood ako ng yung youth-oriented TV shows katulad Nag-audition ng ka naman? Jimmy. Hindi ko nga alam kung paano eh. Nakikita ko lang sa kanila na parang hindi ko mapilit yung magulang ko or ayoko silang istorbohin sa mga ginagawa nila para lang sa pangarap ko. Huh? Ganun akong tao eh. Yung ayokong may nasasagabal ako. Ganon? Oo, kaya minsan pag kunyari, di ba hindi ko naman lagi sinasama si Ann sa mga gig? Oo. Kasi parang feeling ko pag sinama ko, Nasasagabal mo siya. nasasagabal ko. Parang battle ko to. Laban ko to. Ayokong may ibang tao. Lagi ka lang nakagano. May question si Jeline eh. Meron Ano yun, siyang gusto. Jeline? Sige. On a serious Huwag ka na mahiya, putang ina nito eh. Kasi starstruck ako eh. Primetime star. Ready na natin yung maalaala mo kaya mo, James. Ano? Kasi curious talaga ako. Kasi, di ba disabled yung parents mo? Teka nga, wag ka nga muna iiyak. Parang naiiyak. Ba't ikaw yung naiiyak sa tanong mo? Tapos disabled din yung kapatid mo. Parang, paano ka naging strong? Parang unahan ka pa niya umiyak. Hindi kasi siya sa akin, para sa mga taong lumaki na merong ganitong buhay, PWD yung magulang, PWD yung kapatid na ikaw lang yung isang breadwinner. Kasi lagi niyang kine-claim na breadwinner siya. Diba? Hindi. Sige, tuloy mo na. Nakakawala ako. Ano gusto mo itanggi ko? Ano ba? Ako nagbibigay ng pera sa kanila, Jeannie. Sige, tuloy. Ano to? Ilang beses ko kasi
Kasi naririnig. Kasi bilang breadwinner. Ano ba ba ibang term gusto mo? Alam mo naman, ang breadwinner. O sige, bilang nagpapalamon sa kanila. Bilang ako yung gumagastos at sila yung pabigat. Ano ba ibang term ng breadwinner? Bigyan nyo nga kami ng iba pang term sa breadwinner para hindi na ako tawanan ni Jeannie. Actually, nagki-cringe din naman ako sabihin na breadwinner ako dahil ayoko naman paulit-ulit, diba? Naririnig ko rin naman yung sarili ko. Pero, tinanong nyo eh! Itanay mo na mo. Sakit na ng tiyan ko sa'yo. Yung pagiging breadwinner kasi. Bilang pag lumaki ka kasing ganito, hindi mo malaramdaman na iba ka hanggat sabihin sa'yo ng ibang tao or makumpara sa'yo or ipagduldulan sa'yo. Pero kapag lumaki ka na ang environment mo is yung ano lang, yung kung paano kayo lumaki. Kung paano, kasi 'di ba, ang isang broken family ay kakaiba din. Oo nga. Iba rin sa society yan. Pero, anong pakiramdam nyo? Ikaw ba broken family ka? Hindi. Papunta. Ikaw, broken family ka? Hindi. Ikaw, Papunta din. pero nung namatay yung tatay mo, Broken. Para lang masabi na broken. Hindi. Sige niya. maaga kang nawala. Oo. Maagang nawala yung tatay mo, di ba? Oo. Pinalaki kayo ng nanay nyo ng mag-isa. Mm-mm. Ay, hindi naman. Mga 8 years ago lang naman namatay si Papa. So, sige, tuloy mo na yung iyo. Sige na, wag lang. Wag na nga. Boring! Walang broken sa amin. Ikaw lang ang broken. Hindi, siguro pag sinabi mo na, yung pag tinanong ka lang, doon mo lang may isip eh. Pero pag igising ka sa umaga, hindi mo naman may magigising na, ano ba to, mga disabled? Sama. Hindi mo naman kasi may isip na gano'n dahil, Oo. nanay mo siya, tatay mo siya, kapatid mo siya. Ganun lang, hindi mo naman siya isipin na, tatay kong disabled, nanay kong disabled, kapatid kong disabled. Pero, hindi. Eto, nahihiwagaan lang ako. Paano ka nakikipag-communicate sa kanila? Hindi ka naman marunong mag-sign language. Hindi mo nga inaral mag-sign language. Huwag mo inaaway. Hindi, kasi parang... Hindi mo ka inaral mag-sign language. Pero totoo, paano? Ito, recently ko lang na discover sa mama ko. Ina-analyze ko din yung nanay ko eh. Kaya pala siya pipe. Oh. Dahil hindi siya kinakausap ng mga kapatid niya. Ulol ka! Joke lang, joke. Gago! Kala ko naman totoo. Wow, story ito ng Green Bones. Oo nga, no? Hindi, pinanganak na pipe yung magulang ko, yung nanay ko, pati yung tatay ko na rin. Pero focus tayo doon sa nanay ko muna. Na recently ko lang nalaman kasi hindi rin nag-aral yung mga kapatid niya. 8 silang magkakapatid. Wala ni isa nag-aral sa kanila mag-sign language nung bata pa sila. Pati magulang, lolo't lola ko, So, paano sila nag-uusap? nanay ko nag-adjust. So, nanay ko yung... Nag-aral siya magsalita. Oo, nag-aral siya mag-lip read, nag-aral siyang Tapos, yung tenga niya, yung pandinig niya, hindi naman siya totally walang naririnig. Oo. Pag ginanon mo na, hey! Woo! Oo, Oo, naririnig na nila. Oo. Oo, kaya yung high pitch yung ko kung paano ako makipag-usap din sa Paano? kanila eh. Mama! Ginaganon ko Hindi na. nga. So, yung mga nagbe-baby talk, naririnig nila. Kasi high pitch yun sila. Aray ko, sorry. Sige na. Hindi naman high pitch pala. Pupunta kami. Ginaganon ko na hindi yung full volume lang. Yung alis ako bukas. Babantay bahay. Oo. So, nalilip-read niya yun. Oo. So, ganun ko sa kausapin. So, yung parang siguro dahil dun sa environment nung mama ko, kaya parang na-realize ko din,
wala ni isa siyang nakausap sa pamilya niya in sign language. Natuto siyang mag-adjust. And hindi ko lang alam kung nasanay din yung tenga niya. Mas makarinig. Okay. Dahil wala kang nagsa-sign language. Pero siya, sounds. marunong siya mag-sign Marunong language. siya. Okay. So, siguro kung may mga anak kayong may ganun, wag rin kayo mag-aral mag-sign language. Para matuto silang mag-lip read. Para makarinig sila. Joke. Masanay lang din yung ano nila, Oo. yung vibrations or whatever. Siguro ganun yung, hindi ko lang alam, hindi siya advisable pero tinitingnan ko, baka ganun nga yung naging senaryo nung lumalaki siya. So, na ano din ako na... Pero nag-aral siya sa regular school. Hindi, nag-aral siya sa Philippine School for the Deaf. Doon niya na-meet yung papa mo? Or? Hindi, na-meet niya yung papa ko through pen pal. Tinry nila yung phone pal kasi hindi na. Nakakainis, sabi niya. Parang ang tagal mo ng joke yan, ha? Oo nga, no, ngayon ko lang. Nagmamaterial si James. Ngayon ko lang ulit na, hello! So, ang kaklase nung nanay ko ay yung kapatid ng tatay ko na deaf din. So, yung tatay ko nasa Saudi na nung pinakilala siya sa mama ko. Kaya, pen pal sila. So, nagsusulatan muna sila doon. Tapos nung umuwi yung papa ko, yun, nagkabembangan. Tapos naging James. Naging ako. So, ang ano ko lang sa side ng papa ko, medyo marami silang parang dalawa yata sila na deaf or tatlo. Parang siguro dala na rin ng takot sa genes. Kaya baka ayoko na rin mag-anak. Okay. Dahil baka yun nga baka meron na nga akong 3 binubuhay. Oo. Tapos magdadagdag ako ng Tama isa naman. pa. Tapos kung paano ko magkakaroon pa ng hindi naman disability. Parang medyo Mabigat na. na marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Na dinedicate ko na yung Hindi lang mag-alaga. dinedicate ko na nga yung for the last more than 15 years, sabihin na natin 17 years, pinagtatrabaho ko, nag-IT ako and then pinupursu ko yung sa stand-up. Siguro kung hindi ako breadwinner, matagal na ako nag full-time. Siguro kasabay ko sila Red na nag full-time. Pero kasi yung meron nga akong ganitong klaseng background, hindi ako makatawid kagad doon na full-time as comedian. Na wala akong ganong privilege at capacity para gawin yung gusto ko. So, siguro tama naman na yung time na ginugol ko para magpundar at sobrang hirap kaya nun yung mag-day job ka tapos Oo naman. sobrang Oo, natutulog ka nga lang doon sa opisina, sabi niya. may ganun time na natutulog ako nung hindi pa na-discover ng Philippines ang work from home. Oo nga. Kasi Yung kailangan mo talagang pumasok dati no ng 8 a.m. ng 6 a.m. pa nga yung shift ko eh. So, after nun, gigising na ako after Tapos mag-gig. mag-stand up ka pa sa gabi. Oo, 4 a.m. ako kailangan gumising. Uy! Tigil niyo muna yung pakikinig ng show na to, ha? Oo, ito po ang The Cool Pals. Hello. Hello sa inyo, sa mga nakikinig Tumingin sa ng camera. podcast na to. Hello. Hello sa Hello. inyo. Hello. Ito po ang kwentuhang inuman lang, long table inuman, may uupong guest, at makikipagkulitan sa amin. Ganun lang po ang podcast namin. Kaya kung trip nyo, makakinig ng mga lasing,
Ayaw, Parang ayaw mo na mamilit kung gusto nilang ano. Hindi, bahala na sila. Tapos pag nakinig sa atin, magre-reklamo. Huwag ka na lang makinig. Ganun ba? Papatanggal nyo sa trabaho? Dahil hindi nagustuhan? Hindi yan. Huwag na kayo makinig. Sige. Huwag na. Dito. Bumalik na kayo sa show na. Yun na, yun na yan. Huwag kayo pupunta sa show na. Ano? Pero kung gusto nyo makinig, punta na kayo sa The Pwede Cool naman. Pan. Ganda naman eh. Di ako minom. So, parang para sa akin, kung magkakaroon ako ng anak tapos may disability rin, baka kailangan ko ulit i-go through ulit yung nalampasan ko ng struggle for the last 17 years. Okay naman kay Ann na wala kayong anak. Oo, ano naman actually si Ann yung initiate. Nagsabi na Parang takot din siya. So, parang ako, hindi ko naman kasi siya naiisip dati. Pero nung napag-isip-isip na nga namin, nung na-bring up niya yun, napag-isip-isip ko na rin na, oo nga no, parang marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. And then, ngayon ko palang na-enjoy ito eh. Itong pagiging full-time. Wala pa ako 1 taon na full-time comedian eh. kamusta naman? Saya pala nito. Talaga? Sana pala. Na full-time? Oo, gigising ka ng 10 a.m. Pero money-wise? Money-wise, siguro, hindi ko nararamdaman. Kasi malaki yung sweldo mo nung IT ka eh. Pero, noong malaki, kailangan ko yung malaking sweldong yun dahil may binabayaran akong bahay. Hanggang ngayon pa naman. I mean, marami ka pa rin naman na binabayaran ngayon. So, pero nung nawala ako, kasi yun nga yung hinahantay ko na mawala ako sa company through the redundancy program. So sa mga nag-struggle dyan, hintayin yung ang kumpanya nyo ang tumanggal sa inyo para malaki ang bigay. Oo nga. So nung ginawa nila yon, sabi ko, eto na yon, parang yung sign. Parang binigay ni Lord talaga yung, ayan na, sinabi ko na si Lord. Sinabi na niya yung gusto mo marinig. Oo. Hallelujah. Kasi parang binigay ni Lord lahat nung yung path, yung hinihingi ko sa kanya. Kasi dinadasal ko tong pag-artista eh. Oo. Nung bata pa lang ako, 8 years old, bago pa iligtas mo sa kapahamakan ng mga pamilya ko, artista mo muna. Pero di ba, yung una mong labas sa TV, clown ka, di ba? Dahil sa Clown in a Million. Oo nga, yun yung una mo. Hindi yun yung una. Ano yun? Pang-anim na challenge Yes. na yun eh. Hindi, yung una mong labas sa TV. Hindi yun? Hindi, ang una kong labas sa TV ay yung documentary ng Real Time. Yun sa Comedy Cartel. Ayun ba yun? Oo. Mas nauna yun kaysa yung nag-clown in a million ka? Oo. Ah. Na-feature muna yung magulang ko tsaka si Jello nung Oo, time naalala na yun. ko nga yun. Yung buto-buto pa yung mukha ko. Kakasabi nga. Bungo. Mukha pa ang paa nun eh. Yung shape ng paa. Oo, yung mukhang paang deformed. Bakit? Bakit? Mahina ka kumain nun? Kasi bakit ang laki mo ngayon? Hindi, totoo. No, Grabe pala tong lady bosses na to. Body shaming. Gusto mo ba simulan ko? Gago. Alam ko, sisimulan mo kayo. May tatamaan dito. So, Hindi ka ba kumakain nun? Like, oo. Ano lang ako nun eh. Ang lifestyle ko nun dati is Yossi Muay Thai. nagmamaitay ka? Gusto, pakitaan kita ngayon. Ivan. Yossi Muay Thai tsaka fruit shake, frutas. Totoo nga. Totoo. Yun May yung time na nag-adik ako sa... body conscious ka na rin pala noon. Siguro nakakita ako ng community doon sa Muay Thai kasi nakakatuwa din yung Ba't di mo tinuloy? Lumipat na ako kay Intay. May Muay Thai rin naman dito. Hindi, parang
Hindi, tsaka wag mo na ako pinipilit. Uy, tsaka in fairness naman kay Jess, ang laki na nang na-lose niyang weight. Oo. Oo. Okay. Ano na ngayon, ang totoo palang diet ay ang calorie deficit. Ano yun? Huwag ka lang masyado kumain. May i-maintain ka lang na calorie Calorie intake. intake. Para kasi yun ang ko dati, mentality ko dati, kailangan by June dapat ganito na yung timbang mo. By parang sa stand up din. Ganun din pala yung dapat approach sa mga bagay-bagay. Kahit hindi naman din sa workout. Kailangan, kung meron kang gustong isang bagay, kailangan gawin mo siyang lifestyle. Okay. Gawin mo, wag kang magbigay ng deadline sa sarili mo. Kasi kapag nagbigay ka ng deadline sa sarili mo, magkakaroon ka ng pressure. And then kapag minadali mo, dun ka mag-fall apart eh. Ang galing. Ang ganda nun. Stand up kasi, 'di ba? Pag may sinabi ka na, uy, kailangan meron na akong 10-minute set By 1 year. Hindi 'yun mangyayari. Kasi kaya lagi kong ine-example yung sarili ko sa mga syempre, sarili ko lang din naman ang pwede kong i-example. Kasi yun naman ang pinagdaanan ko sa mga aspiring stand-up comedian. Ako nga, yung 1-hour set ko, nabuo ko pa siya after 6 years eh. Nagkaroon pa ako ng 10-minute set after 2 years. Yung tight talaga kasi iba-iba tayo ng standards, pero kung standard at standard lang din talaga, ang dapat sundan ninyo yung standard ng mga unang panahon na talagang sa loob ng 1 minuto, anim na beses tumawa yung mga tao. So, para ma-achieve mo 'yon, hindi yun magagawa ng 1 taon lang. Mga 2 taon mo magagawa. So, ganun din dapat kaya ganun din yung naisip kong, actually hindi ko naman siya naisip dun sa workout, sa pagpapayat. Na-realize ko na lang siya nung araw-araw na akong pumupunta sa gym ng voluntarily. Hindi na involuntarily na. Na parang hindi na kompleto yung araw mo na hindi ka pumupunta sa gym. Ang ganda nun, yung sinabi mo na gawin mong lifestyle. Kasi ngayon yung iba dahil pupunta lang sila sa open mic dahil may naisip lang silang joke. Pero dapat ang mentality is pupunta ka sa open mic, may maisip ka mang joke o wala. I-perform mo dati yung ginagawa mo hanggang sa mapulido mo siya. I-perform mo lang. Kung wala kang maisip na joke, i-perform mo yung inaayos mo. Yung inaayos mong joke, matagal mo na inaayos, perform mo lang ulit. Kasi stage time is stage time. Like Coco Martin is Coco Martin. Stage time pa rin yan eh. Pag sinabi mo kasing stage time, experience pa rin yan eh. Experience gained pa rin yan. Hindi naman siya kawalan pa rin na nag-perform ka pa rin eh. Meron kang na-discover sa sarili mo na hindi, kagaya kagabi, may na-discover pa rin ako sa sarili ko. Ano na-discover mo? Na ginawa ko kasi yung joke na hindi ko masyadong pinag-isipan yung mga punchline. Sabi ko, magagawa lang ako ng isang tema or iisip lang ako ng isang kwento sa sarili ko. Kunyari yung mga chismis doon sa kapitbahay namin. Sige, gawin ko nga tong material. Aalalahanin ko na lang lahat ng nangyari sa stage. Doon sa stage, parang, okay, sige, tingnan natin, baka may mangyari, may maganap po. So, ang na-discover ko sa sarili ko kagabi is, pwede, yung paano maging relax on stage na magfo-flow through pa rin yung punchline na kasi may mga nagawa akong punchline lang din dun sa stage. So magagawa mo lang yun kapag relax yung utak mo eh. Kapag relax ka sa, di ba madalas pag tumatae ka tsaka ka makakaisip ng punchline. So isipin mo tumatae ka sa stage. So isipin mo kung ano yung
most relaxed State mo. kailangan mong ilagay doon sa stage. I-apply sa stage. So, yun yung pinractice ko kagabi. Kahit hilaw pa yung mga naisip kong joke, pinractice ko doon sa stage. Kasi, ibang element pa rin yung, or ibang factor pa rin ng performance yung pwede mong ma-gain. Kahit hindi new joke. Kasi, lagi lang natin tinitingnan yung new joke as a means of purpose para pumunta sa open mic. Hindi natin nakikita yung iba pang aspeto ng performance na, try ko kayang bagalan yung pace ko ngayon. Same jokes, same set, pero ibang pace. Ano kayang mangyayari? So, next week, wala ka na naman naisip na joke, pero tingnan ko naman kaya ang paano kung lakihan ko yung act out this time. Ang galing. So, marami ka pa rin So, ganun yung naisip ko, ganun yung na-analyze ko na nangyayari sa akin dito sa pag-gym na ang una kong ginawa, umulan, umaraw, pupunta ako. May maisip man akong gawing workout o wala. Pupunta ako, magti-treadmill ako. Hanggang sa nagiging automatic na. Teka, alam ko na yung mga gagawin ko. Kailangan ko nang may naisip na ako. Siguro, this time, gawin ko kaya araw-arawin ko 100 push-ups. Kahit matagal yung pahinga in between. Basta, buong stay ko dun sa gym, 100 dapat makagawa ako. Alam mo, may napansin ako. Ano? Ganyan din yung mga bakla na nag-gym. Hindi, joke lang. Hanggang sa... Hindi, pero totoo. Like si Baus, nung nag-province shows kami, lagi siyang nawawala dahil nag-gym siya. Yung ibig sabihin, hindi kita hinahanap. Hindi naman din... Hindi, ibig sabihin, umulan, umaraw. Isang bakla lang yung example mo, ginawa mo ng genetic. Hindi, ganun nga. Ibig sabihin, parang, today magula-leg work ako. Parang ganun. Today, bukas naman sa upper naman. Yung mga ganun ba? Pwede mo naman example sa, kunyari, sa arugahan. Paano ka ba nag-umpisa dyan? O, di ba? Sarili mo naman, din mo kailangan ikumpara kay Baus. May pinupunto nga ako. O, may agenda ka pala buti, salamat ka, birthday mo ngayon. O, di ba? Tingnan mo, gusto mo ba talaga yung pag-weaving? Oo. Talaga, nung simula pa lang? Oo. O, di ikaw na. Ikaw, gusto mo talaga maging born again? Ay, gago. Joke lang. Uy, pero James, di ba, ang saya ng Cool Pals. Congrats din dahil kayo yung Spotify, yung Top number comedy. 1 top comedy. 2024 lang yun. Oo nga. Pero wala na madali ngayon. lang din yung congratulations namin. Wala na ngayon yun. Pero ang saya, di ba? Ang saya na ang laki ng Cool Pals ngayon. Kahit saan ka magpunta, andun yung Cool Pals. Saan ka mas masaya? Siyempre, tatanungin ko to. Saan ka mas masaya? Sa podcasting or sa Pamilya sa ko? stand-up? Ay, wala akong sinabing ganyan. Mahirap kasi pag kinumpara mo sa stand-up Walang ganyan. Mamili ka isa. Kung sasabihin mo pa sa artista sa on-screen, Oh. mas masasagot ko ng diretsahan. Podcasting, syempre. Kung podcasting o kunyari Batang Quiapo, ganun. Mas madali. Oo nga pala, teka lang, hindi natin na-address na lumalabas nga pala si James ng Batang Quiapo. Artista na pala siya. Kaya talagang sinabi niya na, sa kanya na nanggaling. Ay, actually, may gusto ko lang ako sabihin sa pag-artista kasi nga dinadasal ko noon. Hindi ko naman din talaga alam kasi... Teka, paano ka ba napunta sa Batang Quiapo? Dahil doon sa San Miguel commercial. Dati gusto ko lang maging commercial model. Ayan, commercial model na ako. Pero dati, dinadasal ko maging artista. Pero, hindi, ang pag sa Pilipinas kasi, pag sinabi artista, kailangan yung mga Joshua Garcia, mga Piolo Pascual. Pero nung na-realize ko kahit before pa mangyari tong lahat ng to, yung lumalabas na rin naman ako ng pa-cameo sa mga Woke Up Like This, mga ganyan. Eventually, nagkakaroon ng konting commercial every now and then.
parang dun ko na-realize, early on pa lang, na-realize ko na, ito na pala yung binigay ni Lord. Oo. Oo, hindi ko naman akala mo yun na yun. Kala mo yun na yun, yung pagiging cameo lang. Oo, parang nakontento na ako doon kasi wala naman ako sinabing celebrity. Sinabi ko lang na maging artista eh. Gusto, 'di ba? Ang lahat lang naman, tapos doon ko na-realize na, mas masaya pala yung ganitong klaseng estado lang na kumikita ka na true pag-artista. Hindi mo kailangan maging sobrang sikat. Mga lead roles. Oo, kailangan mo lang maging working artist. Yun lang naman, yun pala ang pinakamasayang goal sa lahat, yung maging working artist na kumikita ka, nagtatrabaho ka dahil sa pag-artista, then pagkakita mo, ubus mo na yung pera, trabaho ka ulit. So parang cycle lang siya na nagagawa mo yung gusto mo, kumikita ka, hindi ka masyadong pressured ng kung ano mang network at management. So, going back to the question na kung yung pag-aartista, siguro sabihin na dun muna tayo sa podcasting at pag-aartista. Siyempre, mas gusto ko yung podcasting. Dahil gawa ko yun eh. Okay. Oo, tama. Sa dun yung parang baby mo yun. Baby ko yun eh. Na pinor mo din lahat ng mga kwento, lahat ng content doon, lahat ng mga mapapakinggan nyo doon is yung authentic ikaw. Authentic ako na kung ano yung pinagdadaanan during the day, anong nangyari, at anong mga insights, anong opinions. Ako yun. Talagang tatak mo yun. Pag artista kasi, yun eh, may character ka lang na hindi ikaw yun. Para sa akin kasi yung paglabas sa Batang Quiapo, labas sa mga commercial, side quest lang siya ng buhay ko. Na pwede mong pagkakitaan or parang sa akin kasi yung pag-aartista ngayon is para siyang video game. May levels. Oo, parang pag nakuha mo to, okay. Ito naman. Angat na naman yung star power mo. Pag nakuha mo to, naki-TikTok ka kay Ma'am Charo. Naki-TikTok ka nga kay Ma'am Charo. Linabas mo yan. Ha? Dinabas mo na yan. Sa TikTok ni Ma'am Charo, nandun kami ni Nonong. Kasi nakakatuwa, eto pa, kaya nangyari yun, nakakatuwa lang din lahat ng mga nangyayari dito. Is kaya ako napunta doon sa TikTok ni Ma'am Charo. Dahil yung SOCMED niya, social media manager niya, friend ko. Na nakatrabaho ko sa PTV4 noon. Siya yung kumuha sa akin sa PTV4 sa Bara-Bara. Tapos na-interview namin sa Pinas Forward. Kinuha rin nila ako sa Pinas Forward. So, every time sa sobrang ganda ng working relationship namin nung simula PTV4. So, every time na may naiisip silang project, parang lagi nila akong naiisip. So, yun yung isa sa mga natitreasure ko dito sa trabahong to, na parang, okay, ang ganda nung, para maging maayos na tao ka lang pala. Maaalala ka na. Maayos akong tao. Sige, maghanap ka ng balita na ng haras ako. Hindi naman, actually wala. Maganda yung kailangan din pala yon sa yun yung isa sa mga natutunan ko. Actually, hindi mo naman pwedeng mamili ka lang ng iisa. Marami kang matututunan sa lahat. Yung pag nakilala ka lang, yung time lang na pag nakilala ka, mas makilala ka as Cool Pals, mas mabigat sa akin yun. Kesa mas nakilala ako as Badong. Kunyari. Okay. Kahit sa stand-up. Balik tayo sa stand-up and podcasting. Siguro sa aspeto na nakilala ako, mas gusto ko pa rin yung mas nakilala ako as ikaw. Cool Pals. Kesa nakilala as a stand-up. Kasi stand-up kasi very limited yung time mo dun eh. Okay. At ang binabato mo dun is yung curated mo ng jokes. Structured pa. Pinag-isipan mo pa ng todo. Pero pag pinag-combine mo yung stand-up at podcast, ibang sobrang halimaw na yun. Kasi lalong-lalo na kapag ang audience mo is yung galing sa podcast. Kasi less na yung kailangan mong explain tungkol sa sarili mo. Pag Nigerian ka, tatawa ka agad yun eh. Kasi meron na silang context eh. Yung podcast ang naging context mo para makapagbitaw ka ng mas malawak at mas malalim na joke sa stand-up.
Kasi katulad nung kagabi din, yun, doon ko rin na-realize na may impact din talaga tong podcasting sa stand-up. Dahil yung mga binitawan ko doon is yung mga nakwento ko na rin sa podcast. Na tungkol sa kapitbahay. Then, very understanding din sila kung paano, naghihintay sila kung ano yung, paano ko bibitaw at anong punchline yung gagamitin ko para lang maiba doon sa pagkakakwento ko sa podcast. Ang galing. Alam mo, pinag-isipan nyo ba yung Cool Pals? Like, pinag-isipan nyo kung paano kayo, yung milestones nyo? Hindi eh. Ano lang, no? Ngayon na lang to eh. Ngayon na lang namin pinag-iisipan yung mga susunod na hakbang. Pero actually, hindi pa rin naman namin siya pinag-iisipan pa rin hanggang ngayon pala. Oo. Kasi bigla na lang dumarating din eh. Parang lagi lang siyang go with the flow. Oo. Ang maganda kasi sa community building na dito ko natutunan sa Cool Pals. Wait lang. Sinabi mo community building. Plinano niyo yung community building? Hindi rin. Oh. Pero ang pinaka-foundation kasi ng community building para sa mga gustong gumawa ng community is you listen to the people. Oo. Parang kasi itong paggawa ng ng community rin, yung Facebook group. Ihi ka na ba, Kay? Ihi ka na. Hindi, gusto niya tanungin, paano kung hindi umiimik yung audience na? Paano ka magli-listen sa kanila? Hindi. There was a time. Pero bago tayo dumating dyan. Sige. Yung community building kasi is listening. So, listening, makinig kayo. Kasi yung paggawa ng FB group, may nagsuggest lang din naman na listener. Di gumawa. Di hanggang sa naging organic. Dati, nung ginawa yung FB group na yon, so mabalik tayo dun sa sinabi mo na hindi nakikinig yung Hindi umiimik. Hindi umiimik. Kasi nga, nung inumpisahan din namin ng FB group, hindi rin umiimik yung mga Cool Pals. Okay. Kailangan pa namin gumawa magplano ng Interaction. Oo, magplano ng fake interaction nila Muman. Kunyari mag-aaway. Kunyari Muman, mag-aaway tayo sa comments. Ganyan. Magkaroon tayo ng banter na ganito, ganyan. So, pinipeke pa namin nung time na yun. Kasi nga, dito lang, 2 weeks ago, nag-message sa akin si Muman. Or, last week lang pala, may pinost ako sa FB group ng tinatanong ko anong pet peeves ng mga tao. 600 comments yun. Iba-iba. Parang nag-message sa akin si Muman na pa-reminisce siya. Sabi niya, nalala mo nung dati, kailangan pa natin gumawa ng fake interaction. Para lang mabuhay yung isang post. Oo. So pagdadaanan talaga natin yung ganyan na kasi nga parang party. Oo. Na nag-invite ka ng mga taong hindi lahat magkakakilala. So syempre, gagawa ka ng games, Icebreaker. gagawa ka ng beer pong, gagawa ka ng icebreaker card para lang magkaroon ng interaction. So, ganun din kung hindi umiimik yung community nyo. Kailangan yung gumawa ng certain events. Kaya nga nagkaroon ng Zoom, di ba? After party. Doon tumatambay yung mga tao. Onti lang tumatambay nun eh. No, kailangan pa namin magpakita lagi ni Muman sa Ako lagi ako nagpapakita noong mga unang taon. Nagpakita ka nga nakahubad eh. Kailangan mong tas pipigain mo pa yon. Kasi kailangan mong sabihin sa kanila na, ito yung nangyayari para lang maengganyo sila. Kaya lagi namin binibring up yung nakita ko nakahubad doon. Para in case na gusto nila ulit akong makita nakahubad, pasok lang sila. May pasok lang ulit sila doon sa AP. Kasi kailangan mo lang talagang itadta rin. Kasi hindi ganun kadaling kumapit sa lahat ng tao yung isang bagay. So, ngayon relax na kami sa community na alam na namin, para ako sa akin basa ko na kung anong mangyayari. Yung mga galawan ng mga tao na may magrereklamo and then magda-die down. Hindi ko na pinapatulan. So, eventually, nung lumago na yung community at nagkaroon na ng sariling buhay, minsan na lang kami nag-interact. So, pagka nag-interact kami, may malaking din sa kanila yon, may malaking bagay sa kanila. malaking bagay sa mga maliliit na tao.
Malaking bagay yun sa kanila pag kunyari pinansin mo yung comment nila or minura mo sila dun sa ano. Saan nagsimula yung murahan pala? Sa mga pasaksak ni James, nag-umpisa yun sa pasaksak. Hindi ko Tapos nga na alam. ano na. Diba? Pero kasi feeling ko hindi naman original ng pamura ang yung Hindi ba? Hindi. Kala ko. Naging meta siya for a time nung pandemic. Sa lahat ng mga FB live. Siguro yung iba na hindi pumapatol. Kami lang yung pumatol. And then sige, kunin na natin. Okay. Hanggang sa nagkaroon ng sariling identity yung pamura na yan. Kasi yung pamura, very generic yan. Pwede yan gawin ng ibang, kahit na sinong vloggers, content creators. Pero nagkaroon ng sariling identity yung pamura ngayong panahon na to. Dahil dun sa mga pamura kay Nigerian James, pamura kay May personality nagkaroon na. Iba, parang cool pals na yun. Identity niya na yun. Parang ngayon, natutuwa ako na nagkakaroon ng sariling, yun ang isa sa mga signs na may sariling identity na yung community nyo. Dati, tapunan lang ng memes yung yung FB group na yun. Puro kamukha ni James, puro ganito, kamukha. kamukha ni ganito. Parang dumating na yung time na, okay, sige, very specific na yung mga sinishare nila doon. Yung fans niyo ba yung Cool Pals ba ang nagsabi na ikaw si Nigerian James or kayo yung nag-inject nun? Drunk James, Chinese GB. Sila. Sila yung parang nagsasuggest, ganon? Gagawin ko lang. Kunyari, nangyari yung matagal na tong pag na Nigerian ko nung time na Wala pang Cool Pals? hindi, meron na. Pero napag-usapan lang to nung nag-viral si Nas Daily. Tapos meron akong ginawang naalala video. ko yun. Nag-viral yun. Tapos meron ako naging basher na Nigerian. Si Ola Del Sodic. Tapos binasa ko yung comment niya in a Nigerian accent nung isang episode. Episode 300 plus pa yun eh. Wala naman nagsabi ng ako si Nigerian James. Ngayon na lang. Kasi nga, nabubuhay na yung di ko alam kung paano gamitin yung salitang meta pero parang nagiging meta na yung Cool Pals ngayon na may sarili na siyang puwang sa internet. May sarili na siyang connection. Parang gano'n. Parang may Diretso na siya sa pader, gano'n. ano na siya, parang may parte na siya, may percentage na sa internet na okay. May mga taong Cool Pals talaga na ito yung mentality nila, ito yung utak nila. Hindi sila ang pag Cool Pals ka, hindi ka masyadong na-offend sa kahit anong joke. Homophobic ka. Uy, nahihiwagaan nga ako sa Cool Pals. Kahit anong sabihin nila, hindi sila nababash. Well, nababash sila, pero hindi yung to the level na talagang makakancel na kayo. Yun ang may mga bigla nang magtatanggol eh. May aaway na dun sa kahit may point yung nangaaway sa amin. Parang gaslighting yun. May aaway na nila. Di ba ka manood dito? Oo, tama. So may isang nangaaway nga sa akin dahil sinabihan ko yung humiga sa freezer na ang dumi ng balat. Oo, parang dati po papatol ako sa ganun eh. Pero pag may na-reach ka na palang ganito na may sumasagot na para sa iyo, parang okay na kahit di. Sila na yung stress, hindi na ikaw. Oo. Actually sa FB sa Spotify, 'di ba, kailangan may approve yung comment doon. Ganon? Bakit sa amin parang hindi naman? Ba't parang sa amin automatic may nagko-comment. comment. Baka hindi niya. Meron bang yun? Ay, kailangan. Walang nag-approve. Walang approval yun. Talaga ba? Oo. Hindi ko alam. Automatic. Akala ko ganun talaga. Bakit may approve? Ako nag-a-approve ng mga post pa ng comments pa eh. Sa Spotify? Sa amin wala naman. Baka Anchor? ina-approve lang basta ni Ivan. Baka ina-approve lang nung meron na kayong Baka. Tapos? Dati pag ayaw ko pa yung comment,
dinidecline ko eh. Ngayon. Na-approve ko na lahat eh. Kahit bash sa amin. So, wala kang pakialam. Bahala kayo. Wala na sa'yo yung bashing. Ito siguro yung sinasabi ng mga artista na huwag nilang idamay yung pamilya ko. Well, totoo naman. Pag ako, okay lang. Sige ba, bahala kayo sa buhay. Pero pag kunyari medyo personal na, wag na. Tingin mo tatagal pa tong Cool Pals? Parang feeling ko, nasa sa amin na. Depende na sa sipag nyo, ganon. Tsaka kung paano kami magiging relevant. So far, relevant pa naman eh. Pero hindi ba kayo anong tawag nito? Nababurnout? Kasi di ba sa isang linggo, ilang beses kayong Isa lang. Saan sila? Hindi Hindi, di ba minsan may Tuesday may Tuesday na kayo, may Thursday. May tapos may Sunday. linggo. Hindi, nagiging Tuesday lang siya kapag merong show may out of town Saturday. show. Kunyari, magkakaroon ng Tuesday, hindi ko alam. After Vizcaya. After Vizcaya. Kasi nasa Vizcaya tayo. So, mga ganun lang. Pero, mini-make sure talaga namin na once a week lang ang Tapos, dun sa recording. once a week, ilang episodes yun? 3. So, nasa sa amin na nga rin kung paano namin gagawing komportable yung Cool Pals at kung paano magiging... Pero wala naman kayong balak tumigil, no? Wala pa naman. Oo. Hindi, kasi gusto ko tuloy-tuloy eh. Kasi ang saya. Oo, kasi wala naman ding rason para tumigil eh. Oo. Kasi pag tumigil kami, wala nang gagawin namin sa bahay. Sa bagay. Di At saka ba? listeners nga nila yung naghahanap pa sa kanila pag wala pang upload, nagre-reklamo na eh. Di ba? Late lang ng upload, nagre-reklamo na. Yun ang isa sa mga bunga ng consistency. Na isa yan sa bunga ng consistency na sinanay mo rin sila na may ganito kang upload ng araw na ito. Yan ang isa sa mga dapat isa buhay ng mga content creators. Tsaka magandang sign yun. Ibig sabihin talagang may nakikinig. Sa inyo din naman, di ba? Pag hindi kayo nag-upload, may Hindi namin naghahanap. sure. Hindi, actually, meron naman. Meron naman maghanap kahit isa. Si D naghahanap Isa lang. Dump account pa nung isa sa amin yan. Pero kahit isa yan, treasure niya yan. Oo naman. Nagugulat nga kami, James. Kunyari, merong yung tawag nito, yung makikita mo na may nakikinig sa ganitong bansa, ganito pala yung nakikinig sa amin. Wala namang umiimik na parang, putsa, may listeners pala tayo. Saan galing itong mga to? Pinakamarami sa Dubai, no? Or UAE, basta parang ganun. Oo, magpaano kasi kayo? Gawa kayo ng pakulo. Sige, mag-away tayo, ha? Yun malagi yung ginagawa, di ba? Gago ka! Kaya nga wala si D ngayon eh. So mula sa kaboses niyo na nagkikringe sa word na breadwinner ni James, Ginny Lakay. Mula sa kaboses yung naiyak na naman today, Jean Cubuyas. Mula sa kaboses niyong idol na idol si James Karaan, kay Asko, kami ang Lady Boses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.